Tatlong bigating politiko ang nagpahayag na papabor sa panukala na pagpapaliban ng barangay at SK eleksyon. At yan po ay sina Senador Amy Marcos, Congressman Albi Benitez at Governor El Rey Villafuerte. Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Lunes at pizza 20 na po ng buwan ng Abril mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas at panibagong vlog na naman mga kapobre. So for today's vlog, pag-usapan natin update sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa November 2, 2026. So mga kapobre, sa kabila ng panawagan ng ilang grupo tulad ng grupong Namprel at grupong Linte na mariin po nilang tinututulan po ang planong pagpapaliban muli sa barangay at SK eleksyon, tulad ng sinabi ni Congressman Albi Benitez na magpasa daw siya ng panukalang batas para ipagpaliban muli ang nalalapit na eleksyon. So ngayon po mga kapobre ay mukhang dumarami na po, nadagdagan na po ang mga politiko na gustong ipagpaliban ang barangay at SK eleksyon, dahil nakita natin sa social media, nagsabi na po si Senador Amy Marcos na dapat daw i-postpone na muna ang eleksyon dahil sa krisis, para matugunan daw at yung pira ay gagamitin para matugunan ang krisis na ating kinakaharap ngayon mga kapobre. At isa pang politiko ang pumapabor para i-postpone, at siya po ay isang gobernador ng Camarines Sur. Yan po ay walang iba kundi si Governor El Rey Villafuerte. So mga bigating politiko po yan. Congressman Albi Benitez ng Bacolod City, Senador Amy Marcos, kapatid ng Pangulong Bongbong Marcos, at yung bigating politiko sa Camarines Sur, si El Rey Villafuerte, gobernador ng Camsor. So yan, naku po mga kapobre, medyo padami na ng padami ang mga politikong papabor sa pagpospon muli sa barangay at SK eleksyon. At isa lang po ang kanilang dahilan. Yan daw po ay dahil sa krisis. At isa din po ang kanilang hangarin na yung budget na nakalaan para sa eleksyon na may natitirang 16 billion daw, ay malaking tulong na daw yan para sa mga apektadong kababayan natin sa krisis na nangyari ngayon, lalo na itong pagmahal ng gasolina, krudo, at apektado na lahat ang ating mga pangunahing bilihin. So yan ang kanilang mga plano mga kapobre, at asahan na natin mga kapobre na sa darating na mga araw ay dadami ng dadami ang pabor dyan, at hindi rin natin
sa walang bahala itong mga tutol. Yung nakita pa lang natin is yung grupong Namprel at grupong Linte ang mariing tinututulan ang planong pagpapaliban sa barangay at iski eleksyon. At asahan din natin yan sa darating na mga araw ay panigurado mayroon ding mga politiko dyan, mga bigating politiko na ayaw ipospon at papaboryan na itutuloy na ang halalan sa barangay ngayong November 2, 2026. Dahil po yan po ay ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng bagong mga barangay opisyal. Marami na po ang nagsasawa sa patuloy at palaging pagpupuspon. Parang hindi na yata tama yan, yung laging pagpupuspon. Ilang beses na naipospon yung barangay at iski eleksyon. So panahon na para pumili ng mga bagong opisyalis ng barangay ang ating mga kababayan. So yan po ang ating update. Antabayan na natin yan. Marami tayong babantayan mga kapobre. At hanggang ngayon po ay wala pa naman pong pinasa na panukalang batas sa Kongreso. So babantayan natin yan at antabayan na natin yan mga kapobre. So yan lang muna ang ating update. This is your Cap John Official. Paki-support, subscribe, like and share para updated sa ating mga talakayan. Bye bye and God bless us all.